Hello guys. Welcome back to my channel. For today's video, ang gagawin natin is we will check the quality in terms of sweetness itong ating sugar cane. Sa ngayon kasi is marami ng mga central na open dito sa amin sa Negros. So, um, we will just check muna the sweetness para nga magkakaroon tayo ng idea kung gaano ba katamis ang ating tubo pagka na-deliver natin. And ang tinatanim natin na variety is PSR 272. Nagmamature siya in 10 to 12 months. So, as of now, sa yung lupa dahil umulan ng malakas kahapon. So, the whole afternoon, umulan siya. So, ganun pa man, kukuha pa rin tayo ng sample para at least magkaroon ng tayo ng idea kung gaano na ba siya katamis. I'm planning to harvest this come November. So, at least gusto ko lang makita kung ano yung kanyang sweetness in terms of LKGTC kung bago natin siya i-harvest. Paano natin siya i-check yung sugar content ng ating tubo in terms of LKGTC. Yung L stands for 50 LKG kilogram TC per ton cane. So, using a device called refractometer. So, nabili ko lang siya online and then naturo kasi ito sa akin when I was still working sa isang ethanol plant dito sa amin. Madalas may mga complaint kami dati nare-receive. Yung tubo daw nila, bakit ganun yung LKGTC? Kasi yung LKGTC is yun yung basihan ng bayad sa atin ng sentral. So, naturo ko na rin doon sa isa kong vlog kung paano i-compute ang proceeds ng ating tubo. May mga factors na kailangan i-consider doon sa computation ng ating cane proceeds. So, nandoon ang quantity expressed in tons. Tapos, nandoon din yung LKGTC. So, and then, nandoon din yung trash. Dapat malinis yung i-deliver natin doon sa central. Kasi, tinitingnan nila yon. May percent kasi yan kung gaano kalinis yung tubo mo. So, like, it's, ang trash kasi expressed in percent, like kung yung delivery is 5% trash, ganun, nababawasan din kasi yung ating proceeds doon. In terms of LKGTC, marami tayong magagawa doon. Good farming practice lang yon. Tapos timing ng weather. Ngayon medyo mainit pero pagkahapon is buhos talaga yung ulan. So, it's not good to cut our cane kasi nga nadidilute yung sugar sa loob ng ating cane. Mas maganda kung i-harvest natin siya ng tag-init. Yung sugar niya doon sa loob is dense siya ba? Like, paano ba yun? Like, malapot siya sa loob. Kasi pagka maulan, so syempre yung root ng cane, nag-absorb siya ng water. So, nadidilute yung sugar sa loob ng cane. Yung cane ko kasi nandun sa taas. Na dumadaan tayo ngayon dito sa sapa kasi yung ating cane is nasa gilid siya ng river. So dito kami nadaan dahil yun nga maano na doon, marami ng kubo, may mga damo na din sa gilid. So mas maganda dito na daan sa gilid ng sapa. So like palatandaan ko, number one is, consider ko yung age
ng tubo. Dapat PSR 272, 10 to 12 months. Number 2, tinitingnan ko rin yung dahon kung yellow na siya. Ripened na sa yung stock niya. Marami na siyang naipon na sugar sa loob. And then, para sure pa din is yung LKGTC, ini-measure ko yung LKGTC using refractometer na yun nga nabili ko sa online. So, maganda ito dahil at least magkaroon ka lang ng idea kung uh, ilan ilan ba yung LKGTC na makukuha mo sa deliveries mo. Parang base lang natin yon estimate on our part as planter bago natin ma-deliver yung ating tubo. Normally, magkaiba naman itong LKGTC ng bawat stock kasi, di ba, merong matured na, dahil, tapos meron ding iba, medyo bata pa siya. Tapos yung nasa taas din, iba din yung result ng LKGTC niya doon dahil, yun nga, medyo mas payat siya dahil tapos dito naman sa mas mababa, mas patag na area is matataba sila. So, ang ginagawa ko is ina-average ko siya. So, like, kumukuha ako ng sample sa taas, kumukuha ako ng sample dito sa gilid, kasi dito parang ito yung catch basin. So, dito sa pinakababa, tapos sa gitna, tapos doon din sa kabila. So, like, kumukuha tayo ng iba anong sample sa iba't ibang area ng ating tubuhan. So, we will know kung ano ba yung sweetness niya. Yung role ng refractometer is to measure the sweetness of your cane in terms of Brix. So, makikita natin doon is gaano na ba kalapot yung sugar na nandoon sa loob ng stock ng tubo natin. So, using that device, from the bricks na makukuha natin, I will also compute kung paano natin makukuha yung LKGTC. May computation yon. So, simple lang naman siya. Madali lang naman. So, ayun. So, we're already here sa mas mababa na part ng ating tubuhan. So, kuha tayo ng sample dito. So, para i-kuna natin ng juice. So, ito yung magiging unang sample natin dito sa area nito. So, kuha pa tayo ng iba pang sample doon din sa kabila. So, kukuha din tayo ng sample sa doon sa taas na part para at least magkaroon lang tayo ng idea kung ano din yung bricks ng tubo na nasa taas. Pero guys, kasi maulan dito, so like, ito siya water coming from above, kasi bundok na yan. Yun nga, dahil umulan kahapon, hindi pa naubos mag-drain yung water sa taas. So like, ito siya, water draining from the mountain. So, ang ating tubo is nag-absorb pa siya ng water kasi basa pa yung soil. So like, ang makukuha natin na LKGTC mamaya, yung bricks na makukuha natin is medyo malagnaw siya. Batin kuhanin pa rin natin para at least magkaroon tayo ng idea. So, we'll see. Akyat tayo doon sa taas. May bahay kasi dito sa gilid ng tubahan. Kuha lang tayo ng sample doon. Aso dito. Yan.
alam ng aso na mahilig din ako sa aso. Kasi yung mga aso naman na-smell nila yung mga tao na mahilig din sa aso. So, may mga aso kasi ako sa bahay. So, ayun. So, look at his tail wagging. So, meaning hindi na tayo yung matatakot sa kanya. So, this is the first time I see these dogs. So, yan. But then, kuha lang tayo ng sample and then, alis na tayo. So, gusto ko kasi sa taas, kuha ng sample. But then, medyo ano siya, baka madulas ako dyan. So, siguro dyan na lang sa medyo malapit-lapit. We'll see what I can do to get a sample. So, may nakuha na tayong sample. 4 na stalks. 3 yung sa taas. And then, dito sa baba, may isa. So, ngayon, September 30. And then, I'm planning to harvest my cane come November, like 2nd week. So, kukunan ko siya ng sample ngayon. After this, siguro mga next month, kukuha din ako ng sample. Maganda din yung nagde-detrashing kasi yung katawan, yung stalk ng tubo natin, mas na aarawan. So, mabilis siyang mag-evaporate, mabilis siyang mag-mature. So, mangyari, mas magiging matamis siya kasi wala na masyadong water, nag-evaporate na. Tapos mag-yellow na yung leaves. Yung stalk niya, parang mapula na, makapal na siya. So, yun yung mga palatandaan na ripened na yung tubo natin at ready to harvest na. Ang ginawa ko dito guys is pinutol-putol ko lang yung mga sample na tubo na nakuha natin kanina. So, tulad ng ganyan na pagputol-putol. And then, pinaghiwalay ko lang yung bottom part, middle part, tsaka yung top part ng tubo para makuna natin ng juice for sampling. So, ito yung portable refractometer na ginagamit ko for bricks checking of my cane. So, kapag bukas natin itong box na ito, ay meron siyang device mismo. So, ito yung ginagamit natin na device to measure, to check the bricks of our cane. Silipin natin another sample. Ang reading guys sa ating sample na nakuha is yan yung
line na nag-separate ng white. Yung nasa baba is white and then nasa taas is yung blue. So, ang line na yan, yun yung reading niya. Yung reading natin for this sample is 20 bricks. So, sisilipin mo lang siya dito. Makikita mo may blue and white na reading sa loob. So, ang line separating white and blue, ang blue nasa taas, white nasa baba, yun yung result na bricks niya. Meron tayong nakuha sa middle. And then, middle siya, but then, lagpas siya ng 20 bricks. It's like 21 bricks. So, pero middle part ito ng cane. So, ayan. Kasi, ang pagkakaalam ko is, ang pinakamatamis, yung nasa bottom, and then, medyo matamis na lang yung middle, tapos, hindi na ganong katamisan pagka sa top. So, for this sample, ang nakuha natin is 21. Yan malinaw na. 21. Yan yung line in between blue and white. So, middle part po ito ng cane. So, ginawa natin ng tabulation yung bricks na nakuha natin from the sample na ginawa natin kanina. So, ito yung 4 na sample na cane stalks. And then, kinuha lang natin yung bottom, middle, tsaka yung top for bricks analysis. So, ito yung nakuha natin, yung bricks sa bottom part, at ito yung bricks na sa middle part, at ito naman yung bricks na sa top part. So, ang gagawin natin is, i-average natin yung each sample, bottom, middle, top, para malaman natin kung ilan yung bricks ng bawat sample at yung equivalent na LKGTC. Tapos i-average natin lahat. So, total lang muna natin. So, total 18.5 plus 21 plus 18. So, equals 57.5. Tapos, i-divide natin siya ng 3 para ma-average natin yung bottom, middle, and top. So, 57.5 divided by 3 equals 19.17. So, next sample is so, ito yung average bricks na nakukuha natin from each sample. So, kukunin naman natin yung equivalent LKGTC ng bawat sample.
So, ang formula lang niya is times 0.09. So, 19.17 times 0.09 equals 1.73. 1.73 for the first sample. This is LKGTC. LKGTC. So, ito yung LKGTC equivalent from the bricks analysis na kinuha natin kanina. Magkaiba yung mga LKGTC na nakuha natin from each stock. Kasi naman, magkaiba naman yung lugar na kinuha na natin. So, pagka ganito, ang ginagawa ko is average ko lahat ng bricks. Tapos, i-compute ko siya the same computation times 0.09. So, ngayon, i-total lang natin tas average. So, this is 70.67. So, divide lang natin siya by 4 para makuha natin yung average ng 4 na sample. So, divided by 4, that would be 17.67. So, the same process times 0.09 equals 1.59. So, ibig sabihin, ito yung average LKGTC from the sample na kinuha natin kanina. So, ang cane ko naman ay nasa 9 months pa. So, kasi ha-harvest ko siya November, second week ng November. So, pagdating ng November, second week, 11 months siya. So, ang gagawin ko, i-check ko naman siya sa October second or last week para malaman natin kung nag-improve ba yung LKGTC niya. And then, hopefully, magiging mainit that time until harvest season natin para at least mag-improve naman yung ating LKGTC. So, ganito lang ang pag-compute ng LKGTC, guys. And then, hopefully, is matry nyo rin sa sugarcane nyo para magkaroon lang tayo ng idea kung as to sweetness ng ating cane bago natin i-harvest. So, thank you for watching and subscribe to my channel for more videos like this.